Isabel's POV. I am feeling numb as I look at the gate of Donovan University. Papasok na ako ngayon at pakiramdam ko kinakain ako ng kaba ko. 3 araw ang nakalipas matapos niya akong kausapin. I used that 3 days to make the hardest decision in my life. Natigil ang pag-iisip ko nang mag-ring ang cellphone ko. And it breaks my heart nang makita kong name ni Oliver sa caller ID. I declined the call. Hindi ko alam kung ilang calls at text ang hindi ko na pinansin sa nakalipas na 3 araw. Hindi ko siya kinausap. Bakit pa? I am about to destroy him. Pinigilan ko ang pagpatak ng luha ko habang inaalala kong nangyari sa opisinang yon. Flashback. Kamusta, Mabel? Nakangiti niyang sabi sa akin. I felt so awkward lalo na sa way ng pagngiti niya sa akin. I don't remember na close tayo. Bakit ka nandito, Natalie? I asked her directly. Ngumisi siya at bumalik sa inuupuan niyang swivel chair. I really don't think we can get along. Pero what can I do? I can't believe I'm following orders from someone. This is frustrating. I don't get what you are saying. Pwede ba diretsahin mo na lang ako? Sabat ko sa pagmumuni-muni niya. Fine. Naka-confine pala si Prof. Flores dito ngayon. And I heard that you owe this hospital big time. Sabi nito. And why do you care? Tanong ko. Naiirita na ako sa kanya. Wala akong time sa kaartehan niya. Well, since you owe this hospital, it means that you also owe me. Because this hospital belongs to my family. And definitely will be mine in the future. Sabi nito. My jaw literally dropped. Sa kanila pala ang ospital na to. And I also heard na kailangan pang i-observe ang dad mo. And baka operahan pa siya ulit. Pero paano mangyayari yun? Kung wala kang perang pambayad at hindi mo pa kami nababayaran. Dagdag niya. Natalie, babayaran ko kayo. Babayaran kita. Just give me time. Wala din kasing titingin kay Papa. Sagot ko. Pinanlalamigan ako. I know walang pupuntahang magandang pag-uusap namin. Who are you fooling? Wala kang pera. Wala kayong perang pambayad. And soon you'll be one of those out-of-school youth. Now tell me, paano mo kami babayaran? Mataray nitong pagtatanong sa akin. Stop! Let me change the question. Anong mangyayari sa'yo? Kapag ngayon mismo ay i-kick out ko ang papa mo sa hospital na to ngayon mismo, will he able to survive? Otomatikong napaluhod ako at nagbagsakan ng mga luha ko dahil sa kaba at takot na bumalot sa akin. Sa isipin pa lang na mawawala ang papa ko sa akin. He's all I'm left with. I cannot lose him. Wag, Natalie. Maawa ka, please. Kahit pagtrabahuhin mo na lang ako dito, kahit na ano gagawin ko, wag mo lang gagawin yan sa papa ko. Siya na lang ang meron ako. Umiiyak kong sabi. Nagulat ako nang tumayo si Natalie at dahan-dahan akong itayo. Really? Lahat gagawin mo para iligtas ang papa mo? Tanong niya sa akin na nakatitig sa mata. Pinunasan ko ang mga luha ko. Gusto kong lumapit sa pamilya ni Oliver. Pero nitong nakaraang buwan lang nang malaman kong baon sa utang si Papa sa mga Donovan. It turns out na yung mga pagpapagamot kay Mama noon ay inutang ni Papa kay Tito Damian. Lahat para mailigtas lang siya. That is so sweet, Mabel. Madali ka naman palang kausap. I'll offer you something that can really help you. Magkakasundo tayo. Basta susunod ka. Ano yun? First, I'll tell you. All of the benefits you can gain if you agree to my offer. Kapag pumayag ka, wala ka nang babayaran pang kahit na ano para sa papa mo. You can be rest assured na lahat ng kakailanganin niyang medical treatment ay makukuha niya. He'll be treated as PIV. Isa pa makakabalik ka na sa school. I'll give your dad his very own private nurse. Makakasali ka na din sa cheerleading squad. At kikita ka rin bilang model dahil the school manager will be endorsing you as part-time model. Isn't that great? Makakatulong ka kay Prof. Flores habang nagre-recover ka. At anong kapalit ng magandang offer mo na yan? Alam kong may gusto ka. Kumakabog ang dibdib ko. Aaminin ko maganda. Magandang offer niya. Pero alam kong mabigat ang kapalit nun. Simple lang, Mabel. Napakasimple lang. Nakakatawa nga dahil napag-utusan pa ako para dito. Sabi ni Natalie. Ano ba yun? Dump Oliver. Dump him. Iwanan mo siya.
Saktan mo siya, Mabel. Yun lang, napakasimple. Napasandal ako sa pinto dahil pakiramdam ko'y mawawalan ako ng balanse. Si Oliver, siyang kapalit ng lahat ng yun. Bakit si Oliver? Wala naman siyang ginawa sa'yo. Wala naman kami ginagawa sa inyo. I don't need to answer that question, right? Mabel, mag-isip ka nga. Maganda kang babae. You can date any guy that you like. Just throw Oliver away. Napakadali lang nun. Sabi ni Natalie habang naka-crossed arms. Hindi yun madali para sa akin. I love him. Mahal ko siya. Please, wag naman siya. Wag niyo na siyang idamay. Seriously, Mabel? You're kidding, right? You love that nerd? But whatever. Biglang sumeryosong mapang-uyam niyang muka. It's gonna be your call. Once you walk out that door and choose Oliver, I can give the order right away to send your dad away. Natalie, bumagsak na ulit ang mga luha ko. It's your call. Is it your dad or that nerd? End of flashback. And I choose my dad. I am throwing Oliver away. Pagpasok ko ng gate ay ang grupo agad ni Natalie sumalubong sa akin. Mabel, come here! Tawag sa akin ni Natalie. Lumapit ako sa direksyon nila at kita kong nakatulalang itsura ni Keisha dahil dapat ay makakasalubong ko siya. Ano yon? Tanong ko nang makalapit ako sa kanila. Girls, her name is Mabel. She'll be joining the squad starting today. Please treat her well. Pagpapakilala sa akin ni Natalie. Hindi ko alam pero kahit na niyayakap, binebeso at binabati ako ng mga cheerleaders na dati pa man ay inasam kong makasama, ay ang bigat ng loob ko. Alam ko kasi ang totoo. I will be the well-known Mabel here in Donovan University by dumping Oliver, by ruining the one that I love. See you mamayang lunch, Mabel. Sa amin ka na makitable, okay? Sabi ni Carrie at bineso-beso pa ako bago sila umalis. Tumanguna lang ako. Mabel, what's that? Napatingin ako nang marinig ko ang boses ni Keisha. Lumunok ako bago humarap sa kanya. If I am throwing Oliver away, I am also abandoning Keisha. Friends, simpleng sagot ko. Friends? So, ano kami ni Oliver? Tanong niya. Ang dami mong tanong, Keisha. Can we just go to class? Sabi ko bago siya tinalikuran. I saw her drop her jaw. Ang bigat sa loob habang naglalakad ako papasok. Wala sa sariling pinasukan ko ang mga subjects. Hindi ko alam paano ko nakakayanan. Hindi tumabi sa akin si Keisha. Alam kong galit siya. Alam kong ramdam niya ang pagbabago ko. At pasalamat ako hindi pa nagkukrus ang landas namin ni Oliver. Lunchtime. Pupunta na ako ng kantin nang makita kong patakbong lumapit sa akin si Oliver. Mabel! 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 Sigaw niya. Huminto ako sa paglalakad. Ramdam na ramdam ng puso ko yung excitement na makita siya. Miss na miss ko na siya and it's a torture that I have to do this to him. Han! I miss you. Buti nakapasok ka na. Sabi niya at mabilis akong niyakap. Hindi ako nag-respond. I pushed him and it broke me. Anong kailangan mo? Tanong ko. He looked at me weirdly. Pero pinalitan niya yon ng ngiti. Tinaas niya yung mga papel na hawak niya. Han, ito nga pala yung mga lessons na na-miss mo. And ginawa ko na din yung mga assignments, research, and project mo. Sabi nito. Tinabig ko yung kamay niya. Pwede ba? Huwag muna ngayon, Oliver. Pagod ako. Sabi ko. Pwede ba, Oliver? Lumayo ka na sa akin. Ayokong saktan ka. Ayoko. Ayoko dahil mahal kita. Okay, sige. I'll see you around. Please, Mabel. Sumagot ka naman sa mga tawag ko. Nag-aalala kasi ako. Sabi niya. He held my hand and pinched it. I love you. He let go and umalis na. Pumasok ako sa cafeteria at nakita kong kumakaway sila Natalie. Kaya doon ako nagtungo. I sat down with them. People are looking at us. Dahil this group are one of the well-known group here. Mabel, here comes your nerd. Napatingin ako kay Natalie dahil sa binulong niya. At napatingin ako sa tinitingnan niya. My heart sank nang makita kong pumasok sa cafeteria si Oliver. Still holding those papers. Gusto kong maiyak nang magtama ang mga mata namin dalawa. And the next thing that happened shocked the shit out of me. Nakita kong binaga si Oliver nung isa sa mga varsity player namin na lalaki.
Napabagsak siya sa lapag at napatayo ako nang makita kong buhusan si Oliver ng juice. Nagtatawanan ng lahat ng tao sa cafeteria. Lalapit sana ako nang mahigpit na hawakan ni Natalie ang braso ko. "Remember our deal? Mabel," sabi nito. "Tara na, aalis na tayo dito. Let's go, girls. That nerd isn't worth our time." Nagtayuan na lahat ng kasama ko. "Mabel!" sigaw ni Carrie, nang hindi pa din ako umalis sa kinatatayuan ko. Nakatingin ako kay Oliver at ganun din siya sa akin. Maybe he is waiting for me. Pero what I did next, I know totally broke him. Tumalikod ako. Tinalikuran ko siya. Umalis ako ng cafeteria na parang wala lang nangyari. I left him there. I left him all alone. I didn't choose him. Ano nang mangyayari? Why, Mabel? Why? Mabel, teka lang. Napahinto ako nang hatakin ako ni Oliver sa braso. "Ano ba, Oliver? Bitawan mo nga ako." Pinilit kong lakasan ang boses ko at marahas na hinatak ang braso ko. Gusto kong umiyak. Ang bigat-bigat sa pakiramdam ko. Simula pa kahapon, ayokong gawin kay Oliver to. "Mabel, may nagawa ba akong mali? Can you please tell me? Bakit ka ganyan?" Malumanay niyang tanong. Oliver's looking so down right now. Mukhang hindi siya nakatulog dahil kahit makapalang glasses niya ay kita kong namumula ang ilalim ng mata niya. "Wala, pagod lang ako. Pwede ba? Sige na, aalis na ako," sabi ko. "Mabel!" Nagulat ako nang maglapitan sina Natalie sa akin. Naramdaman ko ang paghinga ng malalim ni Oliver. They don't like him as much as Oliver dislikes them. Kita kong pagtaas ng kilay ni Natalie. "Tara na, Mabel! Birthday ni Beth ngayon. We're gonna have some fun," sigaw ni Carrie. Naghiyawan pa ang mga kasama niya. "Mabel, saan kayo pupunta?" tanong ni Oliver. "Magbabar kami. So back off, Devin," nakataray na sabi ni Natalie. "Ano?" gulat na tanong ni Oliver. "Ano, Mabel? Sasama ka ba o hindi?" Si Carrie. Tumingin ako kay Oliver. Kita kong malalim niyang tingin sa akin. "Tara na," sabi ko. "Mabel," tawag sa akin ni Oliver pero hindi ko siya pinansin. Lumakad pa din ako at sumunod kila Natalie. Hindi ko alam kung anong oras na at nasa bar pa din ako. Kasama sila Beth. Nakaupo lang ako sa isang sulok at iniinom ang alak na nakaserve sa table namin. Yes, I drink. Minsan umiinom ako pero si Papa lang ang kasama ko. Madalas kaming umiinom kapag death anniversary ni Mama. And now I am drinking alone dahil ito lang ang paraan ko para maisa yung pain. Alam kong wala akong karapatang masaktan dahil itong pinili ko. Pinili kong saktan si Oliver. Pinili ko to, kaya dapat panindigan ko. But I do love him. Siya lang ang lalaking mamahalin ko bukod sa papa ko. I know I am still young to say this, pero yung nararamdaman ko kay Oliver, sure ako. Alam ko hindi ko na to mararamdaman ever. Tatanda na siguro akong dalaga. Tatandang mag-isa. At habang buhay kong pagsisisihan ng mga araw na to. Habang buhay magpapaulit-ulit sa isip kong itsura ni Oliver. And how I ignored it. How I hurt him. How I left him. How I threw him away. Hindi niya ba nararamdaman na dapat niya na akong iwan? Sobra nang nagawa ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang hiwalayan. Yung ako magsasabi na tapos na ang lahat sa amin. Sana kung magkikita kami ni Oliver sa future. Sana hayaan niya akong mag-explain. At sana by that time, mapatawad niya ako. Hindi ko alam ilang shots nang naiinom ko. Nararamdaman ko na lang na hilong-hilo ako. Nahihilo ako pero kaya ko pa naman ang sarili ko. Tumayo na ako pero muntik na akong matumba. Nagulat na lang ako nang may sumalo sa akin. I looked at that person. "Hey, Mabel." Mabilis akong lumayo sa kanya. Brent, the ultimate bad boy of the school. Pogi, pa-dream boy, varsity player. And I don't like him. "Uuwi ka na ba?" tanong nito sa akin. Obvious ba? Mataray kong tanong at nagpatuloy maglakad. Madami akong nababangga pero wala na akong pake. Gusto ko na lang pumunta sa hospital at i-check si Papa. Pero yung pinakagusto ko ngayon, gusto kong umiyak. Sa wakas makakalabas din ako sa bar na yon. "Mabel, wait! Ihahatid na kita!" Nagulat ako nang bigla akong akbayan ni Brent. Nagulat ako sa ginawa niya kaya napatingin ako.
He flashes a smile at me na kung sa akala niya'y makakapagpalaglag ng underwear ko ay nagkakamali siya. Magsasalita na sana ako ng, "Isabel!" Napalingon ako sa tumawag sa akin. Sa tono pa lang ng boses niya ay pinanlamigan na ako. Ibang-iba yung himig ng boses niya sa usual na naririnig ko sa araw-araw. It sounds so cold. It sounded like it's coming from a different Devin Oliver. Nakita kong sumama ang tingin ni Oliver sa kamay ni Brent na nakaakbay sa akin. "Would you mind taking your hands off my girlfriend?" Dagdag ni Oliver. Mabilis naman na inalis ni Brent ang pagkakaakbay niya sa akin. "Pinatulan mo yan, Mabel? You're crazy. Papasok na nga ako sa loob. Bye, nerd." Pangaasar pa ni Brent bago pumasok. Ilang minutong nagtitigan lang kami ni Oliver. Kinakabahan ako ng gusto na para bang hahatulan ako ng kamatayan. Gusto ko nang tumakbo at yakapin siya at humingi ng sorry sa katangahan na ginawa ko. Pero hindi. I have to be strong enough. Nakapagdesisyon na ako. "What are you doing here?" Ako nang bumasag ng katahimikan sa amin. "Is that the right question? Let me correct you. What was that, Mabel? Ano yun? Anong meron sa inyo?" Tanong niya. Lumapit siya sa akin. Napigil kong paghinga ko. Naka-school uniform pa din siya. "Why do you care? Pwede ba, Oliver?" Nagulat ako nang ihagis niya yung salamin niya. "Damit. Hindi kita maintindihan. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa'yo. Okay naman tayo, di ba? Tapos biglang pagpasok mo nagbago ka na. Can you tell me what I did wrong? Saan ba ako nagkamali?" Napasabunot na lang siya sa buhok niya. I felt a stabbing pain in my chest. Frustrated na siya, sobra. Lumunok ako. Nilakasan ko pa din ang loob ko. "Huwag kang mag-alala, Oliver. Ito na ang huling pananakit ko sa'yo. Sana kayanin mo. Kalimutan mo ng isang tulad ko." "You wanna know? I'll tell you. Maling nag-ilusyon ka na magiging masaya tayo till the end. Naawa lang ako sa'yo, kaya kita pinatulan. Do you really think I would love a pathetic nerd like you? Ayoko na sa'yo. Tama na. Let's end this stupid relationship." Sigaw ko sa kanya. Nakita kong bakas ng pagkagulat sa mata niya. Maya-maya ay yumuko siya. Pag-angat niya parang gusto kong lumubog sa kinatatayuan ko. Umiiyak siya. "Oliver is crying because of me." Akala ko, Babel. Akala ko iba ka. Akala ko mahal mo ko. Akala ko tanggap mo ko for what I am. But you..." Dinuro niya ako. "You fooled me. You destroyed me." Pinunasan niyang mga luha sa mata niya. "Tama ka. Let's end this stupid relationship not because I am a nerd. It's because you don't deserve me. You don't deserve the love that you got from me. And I'll make sure, maybe not now, but someday, you'll have to pay for it. Goodbye." Pagkasabi niya nun ay tinalikuran niya na ako. Gusto kong tumakbo at habulin siya. Yakapin siya para sabihing sorry na nagkamali ako. Pero alam ko, the damage has been done. It's beyond what I can do. Hindi ko na maaayos pa. Kahit ibigay kong buong buhay ko. I just destroyed Devin Oliver Donovan. And if he thought na pagbabayaran ko sa hinaharap ang desisyon na to, ngayon palang sinisimulan ko na, "Mahal kita, pero hindi siguro akong tamang babae para sa'yo. Nagtagpo pero hindi tinadhana. Nagmahal pero hindi para sa isa't isa. Panahon na para maging malaya ka, mahal ko. Huwag mong hayaang ikulong ka ng sakim kong puso. Paalam."